Okay, so magandang araw ho sa inyo mga kapatid. Sagutin ko lang tong tanong na ito bang warrant of arrest? Kasi may warrant of arrest nang na-issue kay BB Attorney Digandang Hari. Okay. Ngayon, yan pong katanungan na yan, ang sagot po dyan ay yes. It's a big yes na pwedeng i-enforce itong warrant of arrest dyan po kay Harry Roque. So, isang abogado po ang pagpapaliwanagin po natin. Pampanga Court's issuance of a warrant of arrest against former presidential spokesperson Harry Roque, we are reminded of the evolving architecture of justice in our country. Charged with qualified human trafficking, a non-bailable offense under our laws, Roque now stands accused of a crime that, if proven, carries life imprisonment. Yes! Life imprisonment. Diba? Pero wala siya dito sa Pilipinas. Nasa Netherlands siya ngayon, naghahanap o nag-apply ng asylum. This begs the question, is the warrant enforceable beyond our shores? Sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, ang sagot ay big yes. May extraterritorial jurisdiction na tayo ngayon. Yun. Diba? So, dati kasi ang inaalala, hanggang dito lang sa Pilipinas. Yung nasa abroad ay hindi natin maaaresto. Diba? Pero ngayon, meron ng extra jurisdiction na ngayon, ang extraterritorial jurisdiction na ngayon, ang capacity ng Pilipinas. So yung mamamayan natin na layas, tago-tago sa labas ng bansa, like nito ni Harry Roque, pwede hong maaresto. Diba? Ang hadlang lang dito sa ngayon ay meron siyang pending application para po sa kanyang political asylum. Diba? Ngayon, merong Geneva Convention na nagiging hadlang nito. Na yung mga tao may pending application ay hindi ho pwedeng arestohin. Pero, pwede pong paghandaan ang pag-aresto sa kanila. Paano yun? Yun yung hakbang na ginawa nito ni Boying Rimulya. Nagpa-ready sila ng red notice sa Interpol. Sakaling ibaba ang desisyon na hinaharang ng gobyerno ng Pilipinas at hinaharang din nito ni Attorney Conti, yung kanyang asylum. Plus hinaharang din ng isang Filipino-Dutch citizen yung kanyang asylum. Pagka hindi po ito napagbigyan, kasi hindi naman nangangahulugan na nag-request ka, nag-apply ka ng political asylum, pagbibigyan ka na. Diba? Kasi kailangan din naman ng gobyerno natin maglabas ng ebidensya, isubmit dun sa the Netherlands na kung bakit ito po ay disqualify dapat ito sa kanyang application for political asylum. Kasi nga, ang asylum, it's because of the fear of getting persecuted. Diba? Pero kung mapapatunayan nila, makukumbinsin nila si Alaysay na, convincing, meron pala talagang dahilan para kaya makasuhan ito o nakasuhan sa Pilipinas. At kami, ang bansa namin, gagamitin lang pala ni Harry Roque bilang kanlungan, kahit na may ginawa siyang paglabag dun sa kanyang bansa, hindi pwede naming kupkupin ang mga taong katulad niya. So, madi-deny ito. Pag na-deny ito, dahil nakahanda po ang ating Department of Justice, dadamputin agad-agad si Harry Roque ng Interpol. Yari. Attorney. Ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa ang akusado, maari pa ring panagutin. The state may request Interpol red notices, initiate extradition through treaties, and extend its reach across borders. Still, the process is never swift.
Wala pang kumpirmasyon kung pinagbigyan na ng Netherlands ang kanyang asylum application. Kaya't nananatili siyang nasa legal na limbo. He is now in legal limbo. But make no mistake, the warrant, the board of a local court, now walks with international consequence. Isang malinaw na pahiwatig na wala ng ligtas sa pananagutan. Hindi na ngayon. Another day. Okay? Yan, tanong ni Ana List. Depende ba yan sa kaso? Hindi po. Baka applicable din yan kay Maharlika. Yes, applicable din po kay Maharlika. Yan. Kaya lang, ang isang pag-uusapan dito pagdating po rito kay Maharlika kasi, what makes it harder is American citizen siya. So, pinalad si Kipay Labum. Siyempre, ang Amerika, poprotektahan nila ang kanilang mamamayan. So, kahit na peking mamamayan. Now, isa pang patakaran din po roon sa doon sa kung magre-request naman tayo ng extradition, kailangan yung kanyang kasalanan kasing level din ng bigat ng kaso doon sa bansang tinitirahan niya. Hindi po applicable. Kasi tayo, criminal ang ginagawa niyang paninira, doon po sa kanila sa Amerika, ito po ay civil case lang. Walang kulong, mamumulubi lang siya sa gastos. At kahit na po matalo siya, at hindi niya nabayaran yung itinakda ng korte na halaga ng danyos doon sa siniraan niya, so mangyayari po, lahat ng future revenues niya, YouTube, Facebook, kahit saan pa man yan, kahit nakita galing sa kanyang Kipay Labum, ay automatic po yan, ko-collectionin po yan. Hanggang makumpleto sa record ng korte ang halaga ng danyos na dapat na naibayad niya. So, yun lang po. Pero applicable, yes, applicable din po. Diba? Kaya nga sabi niya, hindi naman ito ganoon kadali. Pero ang importante, umuusad ang ating warrant of arrest. Okay? Darating at darating din naman, mapipilitan si Maharlikang umuwi ng Pilipinas. Dito na arestuhin, mainam na may pending case. Diba? Para pag oras ng umuwi, nakita na ngayon doon sa dokumento, sa airport pa lang, pwede nang arestuhin si Maharlika. Pagbaba ng eroplano. Alright. So, iwan natin muna to. Lagot ka, Harry Roque. Ang saya kasi, di ba? Meron tayong General Torre. Tapos, ang huhulihin si Roque. Parang magkahawig lang ng konti yung pangalan nila. No? Roque, Torre. Torre, Roque. No, si General Torre yung nisigawan niya ng General Diwata! Babatiin siguro siya ni Torre, komedyante pa naman niya na magandang araw po, kamahalan, Bibi, di gandang Harry. Roque, ako po ang inyong lingkod, aaresto sa inyo, General Diwata. Kalag ka rin niya yan. Ang cute kaya, pagka ganun. Ay, nako.